Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagtakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Nilalang ng Diyos ang tao na kalarawan niya. Sa makatuwid, ang tao ay mabuti sa simula pa. Ang ating ebanghelyo ay hinggil sa isang alagad na tapat. Ang panloob na anyo ay nagpapahayag ng panlabas na anyo. Pwede ring magkukunwari, ngunit ito ay hindi katangian ng isang alagad. Kung ang salita ng isang tao ay panay kalaswaan, tiyak na ang kanyang panloob na kondisyon ay bulok rin. Kaya hindi sapat na magdasal lang na hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang saysay. Alam ni Jesus bilang karpintero ang paggawa ng bahay na matibay. Kailangan ng malalim at malakas na pundasyon. Ang ating relihiyon ay hindi lang nababatay kung gaano karami ang ating nalalaman hinggil sa pananampalataya, kundi kung paano natin isabuhay ito. Si San Crisostomo, ang obispo ng Constantinople sa Turkey, ay tinapon sa Bithynia dahil tinawag niya ang asawa ng emperador na isang Jezebel. Namatay siya sa hirap sa bilangguan. Tapat siya sa kanyang pananampalataya. Tapat ka ba sa iyong likas na mabuti? Paano mo ba ipahayag na ikaw ang nilalang na mabuti?